Breaking news. Nako po, grabe to, nagkabarilan na. Nagkabwisan ng buhay mga kababayan. Dito po sa usapin na shooting na naganap sa isang paaralan po sa probinsya ng Tacloban, viral na viral. Robin Padilla at Kiko Pangilinan nagbakbakan. Kasi naman mga kababayan, dito po sa juvenile justice o juvenile aklo ni Kiko Pangilinan, tila may sablay. Isipin nyo, ang mga kabataan ngayon ay talaga sila po ang nangunguna na sangkot sa mga iba't ibang uri ng krimen. At ang kanilang dahilan, hindi naman sila makakasuhan. So dito, binakbakan ni Robin Padilla si Kiko Matching na nasupalpal dito. Kasi nga naman mga kababayan, kailangan ng ibaba ang edad ng kabataan. Siyam. 9-year-old to 10-year-old, pwede na yan. Wag na nating ibe-baby yan, sabi ni Robin Padilla dito. So, sinang-ayunan din ni Marcoleta ito mga kababayan, na kailangan managot ang mga sangkot ng karumal-dumal na krimen na ito. Gaya dito sa Tacloban mga kababayan, talagang planado ang kanilang ginawang krimen. Nakita nyo naman, tila isang linggong pinagplanuhan nila. Mga kababayan, itong pagsugod sa paaralan na ito, tila Amerika ang nangyari mga kababayan. Yung mga nababalitaan natin na nagkakaroon ng shooting at ginagawa nilang tila kalokohan. Talaga naman mga kababayan, yung dalawa nag-uusap pa mga kababayan sa kanilang chat box. Talagang planado na wala naman talagang mga target ito. Maiintindihan pa natin pag sila ay binubuli Pero wala mga kababayan, napagtripan lang nila. So dito, itong sinasabi nating juvenile justice mga kababayan, nako po, Kiko Pangilinan na may akda ng juvenile aklo, binabatikos ngayon mga kababayan dahil palyado at palpak. Ganito pala katalino si Robin Padilla mga kababayan ipakita po na natin ito mga kababayan at mamaya ipakita ko yung video na nagbakbakan itong si Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Nako, kawawa si Kiko dito mga kababayan. Binugbog ni action star Robin Padilla. Kawawang kawawa itong Kiko na ito. Ito muna mga kababayan, panoorin natin. Pag above 15 po is doon po kukuhanan ng discernment yung bata if aware ba siya or nadidiscern ba niya yung ginawa niya, and magkakaroon po yan ng intervention or diversion. Ang korte po ang magde-decide niyan. Isipin nyo mga kababayan, 15 anyos, hindi pa mapaparusahan ng batas. Nako po, nakakabuntis na yan mga kababayan. Yung 12-year-old nga, nakakabuntis na. 15 anyos pa kaya? Tapos pag nakagawa ng krimen, nakapatay, hindi mapaparusahan. Sabi nga ni Robin Padilla na matalino pala ito. Iba na ang kabataan ngayon. Tignan nyo, yung human rights ngayon, walang kibo. Pero pag yung mga nadali, yung mga drug addict, yung mga nang hold up, yung nang masakir, ay wala silang imik Pero pag yung kriminal ang nadali, putak sila ng putak. Tuloy pa natin ito. Opo. So, linawin ko lang, pagsapit nila, yung mga batang yan, pagsapit nila ng 16, muli silang haharap sa otoridad.
Hindi po. Pag halimbawa, ang saad ng batas 15 below is criminally exempt yan. Pag above 15 po is kung may discernment po yan is i-undergo po ng program, yung tinatawag na diversion program, which is ang court po ang magdedetermine kung 1 taon yan or hanggang kailan or i-delay po ang sentence na sinasabi nyo. Ang court po ang magdedetermine yan. Opo. So, dito po sa kaso na ito, kahit na pagsapit na lang ng 16 years old, wala na silang obligasyon na ipapatawag pa ng otoridad. Kumbaga, dahil nagawa nila yung krimen ng 15 years old, kahit na mag-16 years old sila after na nagawa na nila ang krimen, wala talaga silang criminal liability. Hindi pa po tayo nakakasiguro dyan po. Magdidepende po tayo muna sa investigasyon ng ating kapulisan po with the coordination sa DSWD po. Kita nyo mga kababayan, tila itong mga menor de edad na sangkot sa krimen na pamamaril sa Tacloban, hindi makukulong ayon sa batas. Mga suspect na menor de edad sa Tacloban shooting, hindi makukulong. Nako po mga kababayan ko, ito po ang sagutan ni Robin Padilla mga kababayan. Ito po, panoorin po natin ang bakbakan na ito. Nasaan na po ito? Bakbakan po mga kababayan. Robin Padilla. Kiko versus Robin. Ito po ang bakbakan mga kababayan. Itong juvenile justice na ito. Panoorin po natin. Talagang bakbakan ito. Juvenile justice. Ito po. Talagang pinurga. Binalibag ni Robin Padilla itong si Kiko na talagang pinagpipilitan niya na yung mga menor de edad ay walang pananagutan. O, tignan nyo po ito po. Talagang talagang bakbakan nito mga kababayan. Ewan ba natin? Naturingan pa namang abogado itong si Kiko pero wala Wala, hindi mo kakakitaan ito ng Tignan nyo bakbakan ito. Ito po mga kababayan. Kiko versus ito, bakbakan po ito, panoorin natin. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Magandang araw sa kanilang lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege. Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, Dito mga kababayan, isinusulong ni Robin Padilla ng minimum na edad ng criminal liability ng mga kabataan ay ibaba sa 10 anyos. Isinusulong ni Robin Padilla. Ang pasabog ni Senator Robin Padilla, hindi nakaimik si Kikong dito. Minimum age of criminal liability, 10 anyos, isinusulong ni Robin Padilla.
Nanawagan si Senador Robin Padilla na muling pag-usapan sa Senado ang panukalang ibaba sa 10 anyos ang minimum age of criminal liability sa bansa sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Lumutang muli ang usapin matapos ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban nitong Lunes, Hunyo 22 sa kinakasangkutan ng mga menor de edad. Dahil dito, iginitang menor senador na dapat ikonsidera ang pagdarao sa isang special session upang matalakay agad ang panukala at iba pang hakbang na may kaugnayan sa pananagutan ng kabataan sa ilalim ng batas. Ako po, dito na. So palpal si Kiko dito. Hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Itchy brushes ruining your makeup? Dream of pro-level perfection. Ayan mga kababayan, hindi makaimik si Kiko Pangilinan dito. Talagang nanginig kay Robin Padilla. Nako po mga kababayan, lalo ngayon. Talagang viral na viral yung nangyari na shooting sa Tacloban. Ilan ba ang nagbisang buhay doon? 3 yata ang nagbisang buhay at 11 ang sugatan. Nako po. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong nyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam nyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen, at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen. Dito parang lutang ito eh.
Mga kababayan, parang lutang na lutang. Alam nyo, abogado ito pero sablay eh. Explanation, sablay-sablay eh. Mas magaling pang magsalita si Robin Padilla. Eh itong si Kiko, abogado ito pero ewan natin ba't nagkaganitong utak nito mga kababayan. Tignan nyo po, sablay-sablay. dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yon, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yon sa ilalim ng batas na pag sila'y gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng kasi ganito po 'yan no, napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi kahit sino lalahatin ko na po ano, kasi ganito 'yan pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan, sinabihan siya, ginawa mo 'yan. Kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no, sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano, pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado, yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik niyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen. Ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yon dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga Ayan mga kababayan, hindi kasi malinaw yung batas na ito. Nakita nyo naman yung dalawa na edad 13 saka 15. Dito yung dalawang suspect na namaril dito sa Tacloban. Yung kanilang usapan sa kanilang social media account, pinost pa nila ito mga kababayan. Ang alam nila, wala silang pananagutan. Talagang excited pa sila na gawin ito at isa katuparan sa gitna ng paggawa ng karumal-dumal na krimen. Nakita nyo naman mga kababayan, biglang pumasok doon at talagang akala mo party-party ang nangyari. Kasi nga hindi malinaw yung batas. Ang akala ng mga kabataan, wala silang pananagutan. Kaya ang sabi dito ni Robin Padilla, kailangan ng babaan sa 10 taon ang mga kabataan na nagkakasala at gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Di ba? Mga nanggagahasa. Sila sa mga karamihan na kriminal ang gumagawa mga menor de edad kaya babaan ng 10 taon. Itong sinasabi ni Robin Padilla. Kasi nga itong bata si Kiko,
ilalagay lang sa intensive care program, may mga psychological program, tapos na. Exempted na sa ginawa niyang krimen. Wala nang pananagutan. Ang sinasabi ni Robin Padilla, kailangan ng mabigat na parusa para hindi sila maengganyo at lumayo sila at matakot sila sa paggawa ng krimen. Di ba mga kababayan, napakaliwanag? Tama ang sinasabi ni Robin dito. Tatawanan ka lang. Isipin mo, pagbabantaan pa yung mga pulis na hahantingin kita at hahanapin kita. We will find you whatever, whenever you are. Parang ganon. Tuloy natin. Edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila'y menor de edad nung naganap, pero sila'y 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila'y nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun, makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya, kinakailangan marahil ay Ayan mga kababayan, mainit na debate ito. Kasi itong si Kiko, malabo itong kanyang batas na ito. Di ba mga kababayan? Po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima.
Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. O isipin nyo mga kababayan, ang pinagtatanggol ni Kiko, yung mga akusado. Ang pinagtatanggol ni Robin Padilla, yung mga biktima. Parang human rights, parang dilema. Parang sila, Risa Ontiveros, yung mga kiyan-kiyan. Di ba mga kababayan ko? Nako po, dito nyo makikita kung sino talagang tunay na matalino dito. O mga kababayan, tignan nyo po yan po yung mga nangyari. Sa inyo ba mga kababayan, napapanawan na ba? Nababaan ang edad ng mga menor de edad na nakakagawa ng mga ganitong krimen gaya ng mga nangyari dyan sa Tacloban. Isipin 3 yung nagbisang buhay at 11 ang sugatan, umakyat po sa 20. Ito ay planado, isipin nyo. Kasi akala nila wala silang pananagutan sa batas. 'Di ba? Ganun po. Kaya itong batas na ito ni Kiko, palpak. Hindi malinaw ang tunay na layunin. Para bang nagsasalba sa mga akusado na gumagawa ng krimen at mga katarantaduhan na di ba mga kababayan? Ito ay maling pagkaintindi. Talagang malabo ang kanyang batas, hindi alam kung ano mga provision. Di ba mga kababayan ko? Kaya kayo nang humusga, sino po ang mas magaling, Kiko o Robin? Sinong bobo at nagpapakabobo dito? Kasi si Kiko gusto niya yung 10-year-old i-save. At ito ay pagdating ng 16, paparusahan. Pagdating daw sa tamang panahon, takatakas na ito, nag-abroad na. Lalo na pag ito ay mga sangkot. Yung mga altata syudad, yung mga mayayaman, mga elitista ang nakagawa ng krimen, wala na, nag-abroad na, nag-migrate na sa Europe, sa Amerika, sa UK, sa Czechoslovakia, lumipad na papuntang ibang planeta. O nung mahahabol mo pa ba yun? Di ba mga kababayan? Eto lang ang ating bahagi mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood. Hi bro, watching from Tokyo. Ayan, local ng Tokyo. Watching from Davao City, Emmanuel Gillen. Ang dami po na mga nagpapa-shoutout. Ito pa, yung mga kababayan natin. Ito po, mga kababayan. Basa lang po tayo ng konting mga nagpapa-shoutout bilang pasasalamat po sa inyo. Ayan po. Bawat Pilipino, tig-isang kurot sa singit. Ako po. Nasaan na yung mga nagpapa-shoutout mga kababayan? Sa dami kasi, random kasi ito. Ayan, watching from Davao City, Emmanuel Gillen. Ayan. Yung from Tokyo, nako, di ko na makita yung iba na nawala. So basta mga kababayan, Gaspar Beltran, taga Switzerland, taga Camarines Norte, Bicol, taga Naga, shout out sa inyong lahat dyan. Mabuhay po. Ito lamang ang ating bahagi. Salamat po sa inyong lahat. I-like at i-share ang video ito. Salamat po mga kababayan.